Na. Babalat pa daw ng itlog si Crisel. Libre man kain doon sa simbahan? Ay, nakabaliktad. Ikaw na lang mauna. Hindi ko makain pa. Kaya nga ikaw na mauna. Mamaya na. Sige na. Oh, dito sa may Luma de Gato, sa may Pure Gold. Tapos, mag-park tayo sa Dibon. Sa? Sa sa ilalim o saan? Sa likod ng simbahan. Pwede. Yung pababa. Pasok tayo sa loob. May pababa doon Mga motor. Hindi pala sila nag-helmet. Wala nang helmet no? Wala nang nalimutan ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa pagbabago ng isang tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan, o aming Ama, sinabi mo po minsan sa pamamagitan ng iyong propetang si Ezekiel na hindi mo ninanais ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang iniibig mo ay ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Ganito rin po aming Ama ang ninanais at ipinagdarasal namin para kay Becoming a monthly donor. With your regular support, you're not just responsible. Higit po ang pangalan ng tao sa natin ng bago. Pakialaala din sa ating isipan ng kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga nagagawang pagkakasala. Makita nawa niya, o aming Ama, na sa kanyang ginagawa, wala siyang ibang sinisira unang-una kundi ang kanyang sarili. Hindi lamang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, kundi ang kanyang katauhan, ang dating siya. Siya yung dating mapagmahal, mapagkalinga, makapamilya, may pangarap sa buhay, responsable, magalang, may respeto, magaling makisama. Kung bakit sa isang itlap, hindi na siya yung dati naming nakakasama. Oh Lord, nami-miss namin siya. Sobra. Sana maging ganun din siya. Ma-miss niya yung dating siya at yung dating epekto ng kabaitan niya. Hindi yung ngayon. Hindi yung ngayong wala ng direksyon ng buhay niya. Sana makita niya kung paano siya sinisira at ang kanyang mga mahal sa buhay ng kanyang pagkukulang at pagkakasala. Tulad ng alibughang anak, magising nawa siya sa katotohanan. Mamuhay siya sa kasalanan sa lalong madaling panahon habang meron pang natitira na mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Maisip nawa niya at may kapakumbabaan niyang aminin sa kanyang sarili na mali talaga siya. Na hindi naman siya makakarinig ng maraming mga puna mula sa amin kung maayos lamang ang buhay niya. Madalas kasi nakaangal agad siya, gumaganti agad ng mga argumentong wala namang ibang punto, kundi ang ilihis lamang ang sisimula sa kanyang sarili. Kami na nga itong nagmamalasakit, pero kami pa ang masama. Siya na nga ang aming pinagmamalasakitan, pero siya pa ang para sa kanya ang siyang tama. Panginoon Diyos, masyado na po siyang nalilang ng diablo, kaya humihingi na talaga kami ng tulong sa iyo. Bulungan mo po siya, kalabitin mo po siya, at kung kinakailangan, sigawan niyo na po, kantiin niyo na po, para lamang magising bago siya tuluyang bangungutin. At sa paggising niya, sa pagbabago niya, sana ay may matira pa sa kanya mga mahalagang tao, bagay, o sitwasyon o pagkakataon na unti-unti niyang sinasayang at nawawala sa kanya dahil sa katigasan ng ulo niya. Masyado na po kasing mabigat para sa amin Kung sana ay sa kanya lamang dapat uminog ang aming mundo, hindi. Meron din kaming sariling buhay. May mga negosyo, trabaho, ministeryo, pinagkakaabalahan namin sa buhay. May mga iba ring problema. Kaya napakalaking kabawasan sana kung siya'y magbabago ng talaga. Hindi na siya makapagpapabigat pa, ay makatutulong pa. In fact, kahit na nga po
hindi na makatulong. Magbago na lang. Huwag na lang magbigay ng konsumisyon. Sa buhay na ito, o aming Diyos, kahit na anong problema kasi, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa ibang tao, pagtutulong-tulungan naman makakaya naman, lalo na't nandyan ka. Pero napakahirap pala kapag ang problema ay gagaling sa isang tao na inaasahan mo dapat ay kakampi mo, kasama mo sa pagharap ng problemang ibibigay ng mundo. Pero siya pang numero unong nagpapabigat sa buhay mo. Kung sana'y pwede mong tiisin, kung sana'y pwede nilang naming hindi tangkilikin, palayasin, or sa mahabang panahon ay hindi na talaga kibuin. Hindi Pamilya pa rin namin, mahal pa rin namin. Sana naman, ito'y kanyang makita na kami ang unang-unang nagdadala ng bigat ng pagkakasala niya. Kami ang pinaka-nasasaktan. Kami ang pinaka-umiiyak. Kami ang pinaka-nahihirapan. Nakalulungkot nga po na parang mas may tiwala at mas nakikinig pa siya sa iba kaysa sa amin na kanyang pamilya. Sino pa mga Panginoon ang bukod sa iyo mananatili sa Kanya sa huli kapag wala na ang lahat sa Kanya? Kundi kami pa rin naman na tunay na nagmamalasakit sa Kanya. Tapos kami ang ganito'y mas pinahihirapan niya. Sana, Panginoon, makita niya na ang totoong pagmamahal ay hindi yung pangungonsinti sa Kanya ng mga taong nakikinabang sa kung ano man ang meron siya, kundi yung pagbawal namin sa Kanya sapagkat gusto pa namin maging maayos ang buhay niya at mas matagal pa namin siyang makasama. Kaya naman bilang panghuli, bagamat napaka-importante pa rin naman, ay pinagdarasal din po namin, Panginoon, ang mga taong tulad namin ay nahihirapan, pero patuloy pa rin nagdarasal para sa pagbabago ng kanilang mga minamahal. Tulungan mo po kami, Panginoon, pare-pareho. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, palawakin mo ang aming isipan, patatagin mo ang aming kaluluwa, pahabain mo po ang aming pasensya, palakihin mo ang aming puso para mas makapagmahal at mas makapagsakripisyo pa